Hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for August 25 hanggang 31. So mga Leo, kunin nyo lang po yung mga karesolate kayo ha and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo. Okay po? So meron pa po tayo isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end po of our reading. Sa isip lamang po ha, huwag nyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer it po yan sa dulo. So stay tuned for that. Okay po? So Leah, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Leo. Okay po? So Leo, thank you again for skipping the ads. Malaking bagay po sa akin yan. Okay? So, ano naghihintay sa inyo yung buong August 25 to 31? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Six of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Page of Swords. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the Moon card. Lovely. In the area of your near future, you have the Emperor card. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Queen of Wands. In the area of your fortune, you have the Five of Pentacles. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Queen of Cups. At ang outcome mo for the week, ito yun, Leo. Mamaya pag-usapan kung ano laman nito at kung ano ibig sabihin niya sa buhay mo for the week. But first, ano muna ang lingering energy in your background? You have the King of Swords. Okay, this week, Virgo, parang sinasabihan ka ng spirit guides mo to really a go-getter, to make action. Ano? May mga bagay kang gustong gawin, gusto simulan, pero minsan nananatili lang siya sa isip. Sabi ng spirit guides mo, ano gagawin mo dyan? Dapat yung mga iniisip mo, yung mga plano mo, actionan mo. Be the doer this time. Action doer, a go-getter, palaban, having this conviction at also paninindigan sa mga napili mong gawin. No? Kailangan talaga panindigan para makita mo yung growth at makita mo yung kakantuhangan yan. Okay? Sabi ng spirits mo, especially in your astrology and planetary alignments ngayong August 25 and 31, this is a time for you, especially ngayong August 25 po hanggang September 19, si Venus po, si planet Venus will be in Leo, which highlights love, romance, and relationships. So ito talaga sa mga bagay na kailangan mong aksyonan, kailangan mong tignan ng mabuti, kailangan mong huwag nang i-ignore. No? Kung may nangyayari ka nakikita at meron kang mga naramdaman na mga problema, kailangan mo agad nandoon ka. You're there, taking action and going for it. No? Sabi ng spirits mo, it's time for you to really, nakita ko parang be on the zone, be on the scene. Parang kailangan wag mo iasa sa iba, ikaw mismo ang nakatutok, ikaw mismo ang gumagalaw para dyan. Okay? Napakaganda na lingering energy in your background. It will be okay. Basta may tapang, desidido, kumpiyansa, you will do anything and everything will come back to you tenfold. Okay? In the area of your center, at your core energy, you have the Knight of Wands. Si Knight of Wands, sinasabi niya, go, sugod, laban, mag-enjoy tayo dito. Alam mo si Knight of Wands, this is a deliver of good news. May hatid siyang magandang balita ng papa-excite sa'yo. Okay? Kaya asahan mo itong yung buong linggong ito, 25 to 31, this is something na talagang sobrang saya. Minsan di ka pa makapaniwala kasi nandyan na yung hinihintay. At kailangan talaga ng pag-action mo ha. Pag dumating yung good news, kailangan i-grab it, take it, and move forward. Especially in your career. No, meron ngayong positive career news sa darating according to your astrology and planetary alignment na parang potential promotion. Kaya talaga sobrang excited mo. Parang yes, go, sugod, laban. And then new client. May mga bago ka daw kliyente. Baka dadami yung mga potential clients. Kaya ngayon, kailangan talaga sigasig mo at action ko paano mo figure out na ma-strategize na nandyan sila all at once and makuha mo lahat ng yes mula sa kanila. So ngayon, be excited, be go-getter, ilaban mo because this is something good, okay? The Knight of Wands being clarified by the Empress card. Yes, it's all about you creating something bigger, better, bolder. And nakita ko talaga with the Empress card, it's all about love, passion, and communication and your relationship, ugnayan with other people. Kung ito man ay client base o sa negosyo mo, sa trabaho mo, no, na kailangan mo makipag-usap sa iba't ibang tao, ito kailangan talaga palakasin mo yung charm mo this time, Leo. Your charm, your aura, your magnetic aura na meron ka, kailangan mo palaganapin yan to get the good result mula sa mga bagay. Nakita ko rin dito na pagkatiwalaan mo sarili mo. Okay? Just trust yourself. You have the charm, you have the beauty, you have the power, you have the parang charisma para
makaka-oo sila, gawin mo lang yung makakaya mo and you will get it. Okay? Sabi ng spirits mo, this new moon on Virgo, kasi yung new moon po, meron tayong new moon on Virgo season on August 22. Lagpas naman na pero makaka-apekto pa rin yan dito. I-call for attention for finances and new income streams. So parang may papasok sa'yo na mga bagong ruta o bagong pagkakakitaan o bagong sideline or bagong paraan kung paano kakikita ng malaki. Baka ngayong linggong ito, magkaroon ka ng mga bagong sideline or balak mo mag-YouTube o balak mong magtinda ng ganito, tignan ng ganyan. Meron kang mga bagong pagkukunan ng pera na talagang tutulong sa iyong pinansyal. Or financial plan. Parang ngayon bubuo ka ng financial plan that it will work for you. Sabi mo, maganda to try nga natin. And yun, pupunta ka sa sugod ka at i-execute mo yung plano na to. Okay? Napakaganda for you. In the area of what you want, you have the Six of Swords. Gusto mo na umabante sa buhay. Gusto mo na umandar. Gusto mo na makuha yung mga bagay na para sa iyo. Huwag ka mag-alala because in a sextile, according to your astrology, may sextile po between planet Uranus and planet Neptune on August 28. So, ang tabayanan mo on August 28, merong mga turning point sa buhay mo. Kung paano mo makikita yung mga bagay-bagay. It seems like, ngayon parang pupunta ka na sa mga tao o sitwasyon o community o mga grupo kung saan doon kinikilala ka, doon doon maayos, doon vina-value ka, at doon parang feeling mo tanggap ka. So it's all about you going away or walking away or parang moving on to something. Sabi mo, itong bagay na to, wala na to, pass na to, I cannot deal with this anymore, I need to move on, I need to move forward, iwanan ko na yan, wala nang silbi yan, wala nang saysay. And ikaw, gusto mo na talaga umalis, gusto mo na lumago, gusto mo na umandar, kung saan mo mahanap yung pag-asenso mo, kung saan yung tahimik na buhay at wala masyadong away at gulo. Nakita ko talaga na with the sextile of Uranus and Neptune on August 28, makakatulong sa'yo to really find the right people, yung the right community with the same belief, no? At yung makakapag-connecta ka na pareho kayo ng alignment, pareho kayo ng like-minded people, no? And also dito yung mga tao na may shared vision kayo and aligned values. Parang doon swak kayo, kakakilala kayo doon, kakaintindihan kayo, pareho kayo ng paniniwala, no? Parang feeling mo belong ka doon, no? Go there because that will lead you to your parang peaceful, happy life na wala masyadong chaos, wala masyadong gulo. Okay? The Six of Swords being clarified by the Seven of Cups. Yes, doon sa pupuntahan mo, gusto mo kasi ngayon, parang you just want to move on and chase things kung saan may magbubukas sa'yo na bagong pagkakataon. Ano? Ngayon, parang some of you gusto mag-abroad, gusto mag-iba ng lugar, ibang bansa. Kaya sabi mo parang doon sa ibang bansa, marami ko mabibili, marami ko mapoprovide ng mga pangangailangan ng family ko. Dati pangarap lang, dati gusto mo lang gawin. Pero ngayon darating, no? Darating siya kasi handa ka nang tumulay. Parang before, you're resisting dati naman, nakaraang buwan, nakaraang taon, para sa'yo mo, ayokong gawin, ayoko umalis, ayoko maging bukas sa mga bagong bagay. Pero ngayon, nakita ko na open ka na, ready ka na for change, ready ka na for new positive career news, for potential promotion, or potential going there, somewhere else. Talagang new territory, new place, kung saan doon talaga yayabong ka't lalaki ka. At yung mga pangarap lang dati, ngayon matutupad mo na. So ngayon, be open na, maging open ka sa mga pintuan. Huwag mo isara ang isip mo sa mga bagay na limitado lang. Ngayon, chase your dreams, open yourself, it will be okay. Okay? In the area of what you need, you have the Page of Swords. Good news. What you need is talagang magandang komunikasyon because Page of Swords all about information. Good news after good news. Meaning, pag kailangan mo malaman, itanong mo, no? Kaya sabi ko sa inyo, di ba, this week, August 25 to 31, there is a really time for connection. Pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, no? Walang time for drama, walang time for away-away, walang time for miscommunication or reading between the lines. Kailangan kung ano yung balita, yun ang balita. Kung ano yung impormasyon, yun ang impormasyon. Hindi, walang labis, walang kulang. No? Parang sabi mo, ito na yung pagkakataon, alamin ko yung katotohanan, harapin ko yung katotohanan, at dun lang ako magbabase. Walang labis, walang kulang. And parang katulad sa trabaho din, sa buhay, sa pamilya, sa relasyon, kailangan nakabase ka sa realidad, nakabase ka sa truth na nasa kamay mo ngayon at nakahantad sa'yo. Doon ka magbabase sa next big step mo. Nakita ko rito na kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, may mga bagay ka na parang, uy, ano sabi niya? Ano daw? Hindi ko naiintindihan. Itanong mo, humingi ka ng update, humingi ka ng linaw, and be clear with your approach. Sabi mo, hindi ko kasi naiintindihan yung sinabi mo last week kasi ngayon pinagnilayan ko yung gagawin ko. Ano nga yung sinabi mo? Tapos, pag may mga clear communication ka, magiging clear din yung step mo moving forward. And kung dito, sabi ng spirits mo na, kung nahihirapan ka with Uranus, kasi papasok po sa Uranus sa inyo after, so it may bring unexpected na mga obstacles, mga away-away, sigalot, hindi pagkakainawaan, o mga drama or conflict, o mga chismis na walang kawawaan, pero ikaw sabi mo, ano ba yan? Bakit may mga biglaang problema? Huwag ka mag-alala because Mercury and Mars will be in your side supporting you on your negotiations pagdating po sa mga kontrata and also in your deals. So Page of Swords also about communication sa mga kontrata, baka may pinipirmahan ka. So huwag ka mag-alala, kakampi mo ngayon si Mercury sa kasi
Mars in your parang palaban phase, and also yung pagiging assertive mo and communication. Mercury is all about communication. So, may mga pag-uusap, negotiation, deals, or kontrata na pinipirmahan, nagiging okay yan. Basta itanong mo lang, maging clear ka lang sa gusto mong sabihin, sa gusto mong makuha, magiging okay ang lahat. Okay? Page of Swords being clarified by, you have the Ace of Swords. Yes, kakasabi ko lang. Clear communication, clear talk, clear conversation, it will lead you to your advantage. At saka makukuha mo yung gusto mo talaga. Kapag malinaw, di ba? Hindi pwede lagi kang patalo, hindi pwede laging sila lang mananalo o ikaw lang lagi panalo. Kailangan patas at malinaw sa bawat side kung ano yung gusto mo at kung ano yung ayaw mo. With clear communication, malalaman mo yung boundaries mo, malalaman mo yung expectations mo, malalaman mo yung mga i-anticipate ng mga bagay, at yung mga may iwasan mo agad yung mga bagay na ayaw. So, clear communication is kakampi mo. With Mercury and Mars, everything will be fine. Okay? Leo, follow mo naman ako sa Facebook at James Taro PH. Tulungan mo ko maka 1,000 followers. I-like and share mo para marami tayo doon sa community natin doon. Okay? Follow me there and I'll see you there, Leo. Okay? Magpakilala ka sa akin sa comment section o kaya sa private message na finalo mo na ako. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Moon card here. Si Moon card, marami kang mga bagay na hindi naiintindihan. Most especially pagpasok itong new moon in Virgo on August 22, mag-i-stretch yan. May mga bagay kang kailangan doon ng call attention mo sa mga finances mo at sa pagpasok ng financial plan, no? So ngayon marami kang hindi naiintindihan, marami kang mga galaw na parang bakit ganito, bakit ganyan, bakit biglang nagmahal yan, bakit yung gastos natin biglang ang laki, bakit ang laki ng kuryente. Parang ang dami tayo mong iniisip na parang hindi mo mag-grasp o hindi mo maintindihan kung saan nagmula, but biglang may umusbong na ganito, umusbong na ganyan, because Uranus is very, very powerful this time in your sign, giving you unexpected obstacle. And normal lang yan, okay lang yan. Huwag ka mag-alala. Kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan o meron ka mga bagay na parang, kaya ko ba to, magagawa ko ba to, kaya mo. Tumulay ka. You have the power this time to really push this through and believe in yourself. Matatapos mo to. Kung meron ka mga bagay na parang sa'yo mo, kaya ko ba to, malagpasan ko ba to, yes, go. You have the charm, you have the ability, makakalusot ka dyan, basta kailangan lang talaga ng sigasig mo. At saka paniniwala din sa sarili mo na malalagpasan ko to. Wala namang ibang taong makakatulong sa'yo kundi sarili mo lang din, di ba? So ngayon, trust yourself, go push. Kahit maraming harang sa daan, kahit maraming problema, kung talaga naniniwala ka na kaya mo, okay? Believe in God. Believe in your intuition. Your intuition is your powerful tool para malaman mo kung anong dapat iwasan, anong dapat gawin, kung tama na ba mag-move on, tama na ba dumiretso, no? Listen to yourself, listen to your heart, everything will be fine, okay? The Moon card is being clarified by, you have the Four of Cups. Okay, sa mga bagay na kulang pa sa buhay mo, pilit mong hinahanap, pilit mong kinikip sa lifestyle mo, hindi na ako masaya, lamin din ako ng ginagawa, nawawalan ako ng pag-asa, hanap ako ng hanap doon sa isang blessing na parang sabi ko, God, gawa po ako ng gawa ng mga bagay na gusto ko, pero parang wala pang patutunguhan. Bakit para pong kada kayod ko pahirap ng pahirap? Bakit po kada gawa ko hindi ako nakakarating sa outcome ko? Bakit kahit anong galing ko hindi ko marating yung gusto ko marating? Sabi ni God, the right thing will come at the right time. Okay, meron kang hinahangad meron kang pinagdasal, meron kang minanifest, and you need to let the universe cook. Let the universe cook hanggang sa dumating yung hinog na siya at mabigay sa'yo. Pero sa ngayon, sabi ng spirits mo, kailangan talaga ng sigasig pa. You need to prove to them that what you want is something na talaga paghihirapan mo at seryoso ka sa gustong gawin. You're putting your whole heart, effort, and time for this. At talagang palaban ka, go-getter ka, masigasig ka, may kumpiyansa ka na ilaban ito para ipagkaloob na sa iyo yung mga bagay na gusto mo. Sa ngayon, sabi ng spirits mo, kailangan mo ng tiyaga at kailangan mo ng tibay na loob na pagdaanan tong proseso, pagdaanan tong landas na to. Kasi hindi to madali. Ayaw kitang bulahin, ayaw kitang loko-lokohin dito na parang gusto kita, oy, maganda. Hindi Nakikita ko talaga, you need to work on this. You need to pagpawisan, pagtrabahuhan para makuha mo yung hinahangad mo. At ibibigay sa iyo ni God. Magkaroon ka lang ng faith, trust, at saka pananalig kay Diyos sa sarili mo sa path na to, and it will be yours. Okay? Especially in the near future, tumatapang ka na. Nagiging matapang, malakas, matibay ka na, at lahat ng pinagdaanan mo dito, na-accumulate mo. Na-accumulate mo. This is on the next few weeks, next 2 months, no? Makita mo na matatag ka na. Dahil pinagdaanan mo Nakuha mo yung ghosting na, nakuha mo yung parang, kalinawan na parang, okay, now I understand ko ano gagawin ko. Alam ko na kung ano yung mga dapat kong bitawan, dapat kong i-keep sa life ko, and alam mo na yung tutumbukin mo. Hindi ka na nakakontrol or hindi ka na nadidistract sa ibang bagay na walang saysay o walang bigat. Sabi dito, yes, mabigat ngayon, yes, mahirap ngayon, yes, malungkot ka ngayon o nahihirapan ko, makayod ka. Pero kung nandun ka sa pursuit of, sige, i-accept ko lang yung mga bagay na meron ako now, pero,
looking forward pa rin ako sa future. Hindi ako mawawala ng trust kay God. Hindi ako mawawala ng trust na ibibigay rin niya sa akin yung gusto ko. Kasi yung mga binibigay naman niya, pinapahalagahan mo eh. At yung mga bagay na gusto mo pa makuha, pinagusumikapan mo. So the order is bringing back. I'm seeing you're getting what you want at matapang ka na suungin yan. Palaban ka na at talagang ikaw yung uri ng tao na kikilos, matalino at wais. Hindi ka sigurista ka eh. Hindi ka yung barang bara lang ng bara. Kailangan ngayon parang sigurista ka in a sense na bawat kilos pinag-iisipan, bawat kilos dapat iniisip mo kung tama ba o hindi. Para yung consequences hindi makaharang do sa outcome na gusto mo. Okay? The Emperor cards being clarified by the Knight of Cups. Yes, ngayon talaga daw in the near future offer will come. Whether offer of love, offer of financial advancement. Meron sa inyo talaga nakita ko ay promotion or a new client in your career this August 25 to 31. So be glad kasi may paggalaw sa iyong karera, may paggalaw sa mga offer and love life para sa iyo. Sabi ng spirits mo, you need to be brave in accepting this. You need to be brave in facing this new offer. No? Kasi baka masayang, baka mapunta sa iba, sayang din. Sabi ng spirits mo, embrace the offer, do your best para mapakinabangan siya at wag mo daw sasayangin. That's what I'm hearing for you. And have a discipline para makip mo yung offer na to long-lasting at mapatunayan mo sa kanila that you're the right person to do this. Okay? Maging matalino ka ngayon. Maging matalino, maparaan, madiskarte at maging sigurista. Okay? In the area for challenge, you have the awareness. Yan. Maintain awareness. Be present in every moment. Yes. Pare-pareho ang sinasabi to. Be present. Huwag malungkot. Maging harapin ang dapat harapin. Maging alert sa mga paparating, no? Para magawa mo agad, magampanan mo agad, maayos mo agad, no? Be alert, be aware. Especially here, kung gusto mo na umalis at alam mo hindi na yan para sa'yo, go push. Harapin mo yung mga magbubukas sa pinto para sa'yo. Awareness is your power para makuha mo yung mga nakahantad na blessing na abot kamay na pwede sa'yo para hindi masayang at di makalagpas. Okay? Another message, you have insight. Insight is the fruit of wisdom. Keep a learning attitude. Yes, hanggat araw-araw may mga times and moment ka na para matuto, para mag-improve sa buhay, no? So ngayon sabi ng spirits mo, kailangan matalinghaga ang isip. Parang, okay na, maintindihan ko na. Okay, clear ang mind ko. Alam ko na yung pupuntahan ko. Alam ko na yung una kong gagawin. Susugod ako, lalaban ko. Pero alam ko yung mga limitation mo. Alam mo yung realidad mo. Alam mo din yung mga kailangan mo suungin. Hindi mo kailangan mag-shortcut. Hindi mo kailangan magmadali. Because what you've been waiting for is bigger than you think. Yung mga hinihintay mo, malaking-malaki yan. Kaya sobrang tagal mo siguro makuha. The bigger the goal, the bigger the fortune, the bigger the gift, the harder you climb. No, talagang kailangan niya realidad ng buhay na kailangan mo tanggapin. Nabubuo naman nabubuo. Pero kailangan mo talaga ngayon insight sa isip na, okay, things take time and I need to work hard for this. Especially here, with the Queen of Wands. Kailangan mo pagkatiwalaan ang sarili mo in your challenge. No? May mga moments ka na kasi ramdam ko dito na parang pinapanghinaan ka na loob. Parang sabi mo, kaya ko pa ba? Okay pa ba yan sa akin? Akin pa ba yan? Parang nababawasan na paunti-unti yung tapang mo. Nababawasan na paunti-unti yung tiwala mo sa sarili mo. Pero in the near future, babalik yan. Nakita ko, babalik yan kasi makukuha mo na yung mga bagay na offer for you. Bumabalik yung tiwala para, ay, kaya ko pala kasi may nagtiwala sa akin. Ay, magaling pala ako kasi someone is offering me some services or money or advice or trabaho or opportunity that will bring back the confidence. Pero ngayong linggong ito, August 25 to 31, kailangan ng confidence mo para maharap mo yung mga problema, para malagpasan mo yung obstacles sa bigay sa'yo ni Uranus, para makuha mo yung mga negotiation and contracts and deals. Kailangan ng charm mo at confidence mo para magdire-diretso yan. Kasi kung pinanghinaan ka loob, atras abante ka, paano mo makukuha yan, di ba? So, the Queen of Wands being clarified by, you have the Nine of Pentacles. It's all about your money. All about your money and what makes you happy. Ngayon sabi ng spirits mo, paano mo ma-achieve yung magandang buhay na pinangarap mo para sa sarili mo kung hindi mo sisimulan ng pagkilos ngayon? Okay? Balak mo magtayo ng negosyo. Halimbawa, pangarap mo yan, karoon ng negosyo, mapundar, makabili ng mga bagay for yourself. Pero kung wala kang tiwala at wala kang confident na kaya mo siya itayo, paano mo maaabot to? No? Your wealth, your money, your future, fortune will be given to you. Ikaw muna paunang kikilos para makuha yan. Kung wala kang tiwala sa sarili mong powers, wala kang tiwala sa sarili mong abilidad, paano yan mag-fruition, di ba? Tignan mo, mayabong yung mga prutas sa paligid niya. Ibig sabihin, pinaghirapan niya yan, naniwala siya na pag tinanim niya dito, tutubo. At ganun ka rin, maniwala ka na pag inaksyonan mo, tutubo yan, lalawak yan para sa'yo. Believability and trust and confidence is your first power. Pag may power kang ganyan, walang kahit sino makakapigil sa'yo. Okay? In your fortune, unang-una, you have vast vistas, expand your horizon.
horizon. Yes, ito yung pagkakataon na palawakin mo ang mundo mo, palawakin mo ginagalawan mo, palawakin mo rin isip mo na hindi ka lang limitado sa ganito. Ito lang pangarap ko, ito lang gusto ko, ito lang outcome. Hindi, marami ka pang pwedeng abutin. Huwag mo liitan ng mundo mo. Marami ka pang pwedeng gawin. Okay? Another message, you have solitude. In silence, peace prevails. Ngayong ligong ito, sabi ng spirits mo, mag-cultivate kayo ng time on your own. Okay? On your own solitude, on your own peace of mind, on your own activities, para gumaan ang isip, walang chaotic na paligid, no? Wala maingay na mga taong naimik in your favor o sinisolsolan ka o sinasabihin ka na dapat mong gawin. Kailangan mo ng mga moment na mag-isa ka sa beach, sa kwarto, sa garden, kung gusto mo gumaso sa resort, di ba? No, mga time na solitude time for yourself in order for you to really recharge and think for the future. Especially here with the Five of Pentacles. Ang dami mo ng pinagdaanan, Leo. Ang dami-dami. Ang dami mo nang ginawa, ang dami mong pinagsumikapan, ilang beses ka nang natapa. Some of you, baka hindi pa maayos ang health mo, baka pagaling ka pa lang o may family member ka na masama pakiramdam at gusto mong umayos ang lahat. Sabi ng spirits mo, the struggle will be over this week, okay? With the Five of Pentacles in fortune area. Sabi ng spirits mo, gumaganda na ang iyong finances, okay? With career positions mo, umaayos yung mga negotiation, mga pag-uusap, dadami na yung kliyente mo, no? At yung usapin tungkol sa iyong pag-ibig o relasyon, parang ngayon tutulong na, meron na kayong pagkakaunawaan, nakakaintindihan na kayo. With right compassion, with right love, you will meet in the middle. At may kita mo yung pangailangan mo, may kita mo yung pangailangan niya, magkakaunawaan kayo na parang, oo nga no, we're on the same page, bakit ba hindi tayo magtulungan? Bakit ba hindi natin makita yung pangailangan ng isa't isa at let's go on an adventure together with the same goal, no? Parang this time around, sabi ko nga sa'yo kanina, sextile between Uranus and Neptune on August 28, ang tabayanan mo yan, dito magbabago yung isip mo, dito magbabago yung pananaw mo sa mga tao sa paligid mo, na bakit naging solo lang ako, bakit ako nag-iisa, bakit walang tumutulong sa akin, bakit ganito yung buhay ko. And then yun yung turning point sa buhay mo na makikita mo na yung mga komunidad o mga paniniwala mo na dito ako bagay, dito ako pupunta, ito kailangan ko baguhin, no? Ngayon parang you are connecting with like-minded people, yung mga taong pareho kayo ng pag-iisip, pareho kayo ng gustong gawin, pareho kayo ng vision and aligned and shared values. Doon ka belong, yun yung tribe mo, they're your people at sila yung tutulong sa'yo. Pwedeng sa workmates mo yan, ito pala yung grupong tutulong sa akin, dito pala ako swak, kaya sa community mo, sa subdivision nyo, sa lugar ninyo, dito parang aangat ka dito, mag-a-advance ka dito parang grupong to, pinapahalagahan ka, pinapakinggan ka. So, makikita mo yung mga taong handang tumulong sa'yo at swak sa'yo para makaangat ka sa pay na to, okay? The Five of Pentacles is being clarified by you have the Nine of Swords. Yes, ngayon yung ito, parehong wala ito. Nasa area ng fortune, mga negatibong iniisip, mga pagkabagsak, pagkalugmok, pag-iisa, no? Ngayon, nakita ko talaga yun na mawawala lahat ng ito. Kasi you will find the right people. You will find the relationships and connections na talagang doon buong buo at hindi ka ipapahiya, hindi ka iiwanan, hindi ka papabayaan, pakikinggan ka, no? Kung meron kang mga dinadanas, nandyan sila, bukas palad sila para tumulong sa'yo at pakinggan ka, no? Nakita ko na may sasagot na doon sa mga worry mo, bills, kuryente, mga gastusin, makakahanap ka ng tulong this time that will alleviate all of the worries, no? Huwag ka mag-alala, may darating sa iyong tulong, okay? In the area for divine messages, you have the end of a tough cycle approaches. Yes. Patapos ito mga problemang to. Yung pagdadapa mo, pagkalugmok mo with the Five of Pentacles, pati yung mga problema mo. Ito, confirmation, the end of tough cycle approaches. Patapos na yan, kaya don't worry. Another message, you have nothing will come of this situation. Yes. Yung mga worry mo, yung mga takot mo, yung mga alinlangan mo, naku, walang papatunguhan yan. Ipahinga mo isip mo, mag-relax ka. Sabi ko naman sa'yo, di ba, go to the park, go to the beach, explore your life, enjoy your life. Yung mga chismis, worry, yung mga etcheburecheng kwento ng ibang tao, naku, huwag mong pakinggan yan. Walang halaga sa'yo yan. At mag-focus ka lang sa goal mo. Focus on this creation, believe in yourself kahit mahirap, and go push, laban. I-celebrate mo yung mga ginagawa mo. Everything will be fine. In your divine messages, you have the Queen of Cups. Puso this week, Leo. Caress your heart, protect your heart, nurture your heart. Yung mga bagay na mahalaga sa'yo, yun ang pangalagaan mo. Yung mga bagay na temporary lang at asungot at paningit, bitawan mo yun. Sinisira lang ng araw mo, sinisira lang yun ng bagay sa'yo. Yung mga panonood ng news, pagbabasa ng news, bitawan mo yan, nakakasira ng araw yan. No, nurture your love. Kung saan ka passionate, kung saan ka your romance and relationship, yun ang pahalagahan mo. It will lead you to a lifelong kasaganahan. Okay? The Queen of Cups being clarified by you have the Ten of Pentacles. Yes, lifelong.
Kakasabi ko lang, lifelong na kasaganahan, long-term money, long-term relationships, long-term na mag-stay na permanente sa buhay mo. Yun ang kailangan mong pahalagahan. Yung ibang bagay, yung mga chismis ni Aling Bebang, yung problema ni Aling Tasing, huwag mong problemahin yan. Kanilang problema yan. Yung sa'yo, yun sa'yo. Yun ang pahalagahan mo, yun ang payabungin mo. Kasi yun ang mahikip mo for a very long time sa buhay mo. Okay? Yung outcome mo ito, but first, bigyan mo ng fortune cards. Unang-una, you have courage, a journey either physical or mental. Yes, talaga may pag-alis, may paglago ka, may pag-abante ka, meron kang pupuntahan dito, talagang may mga biyahe, may mga gagawin na kailangan talaga ng tapang at tibay ng loob mo because that will lead you to a brand new beginning. Okay? Another message, you have leg stepping into a new experience. Yes, ito yun. May mga bagong papasok. Good news, may new adventure, may new bago kang gagawin, something that is truly new para sa'yo. So congratulations. New experience is on the horizon. Galingan mo ha and be excited. Mag-enjoy ka lang. Everything will be fine. Okay? Another message, you have wreath, sorrow over a loss. Yes, may mga iiwanan ka na kasi. Saka meron ka mga na-realize over something and other people sa buhay mo. May mga na-realize ka na ikaw lang talaga aasahan mo sarili mo. Ikaw lang ang magiging pundasyon ng sarili mo moving forward. Kaya meron kang kasawi ang palad kasi na-realize mo kung sino yung mga taong totoo at kung sino yung hindi. At sino yung mga bibitawan mo. No? Kaya okay lang yan. Daanan mo lang yan. Pagkalagpas mo dito, magiging okay ka ulit. Especially on September. Another message, you have bouquet compliments from an admirer. Ooh, sa iba dyan na mayroong mga pag-ibig na inaasahan, umasa ka kasi meron daw admirer sa'yo na darating this week or before September comes. Okay? So congratulations. Ang outcome mo, Leo, ito yun. But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot ha. Sasagutin ko yan after this. Ang outcome mo for August 25 and 31 ay you have, wow, Wheel of Fortune. Gumagandang kapalaran. Sabi ko naman sa inyo, di ba, kung papahirapan ka ni Uranus ngayon with obstacles and trials and mga aberya, humanda ka kasi si Mercury and Mars, tutulungan ka sa mga negotiation mo, sa mga kontrata mo, sa mga deals mo, sa mga communication mo, no? Magiging okay yan. Huwag ka mag-alala, magiging okay yan lahat. And you will have the people that will help you para sa pagbabago na ito. Everything will be settled, everything will be fine, nagbabago ng kapalaran mo, kaya sumakay ka na. Sakyan mo lang yung agos ng tubig, huwag mong pigilan, huwag mong kontrolin, huwag mong i-force na mangyari yung plano mo. Everything is turning out the way God wants it. So ngayon, sumakay ka lang sa agos ng tubig at panoorin mong umandar ang lahat. Okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Temperance card. Yes, yes. Dahil sa sipag at tiyaga mo, meron kang reward from God. Wow. Because Temperance card is all about creation, paggawa, paglilok, pagmolde ng isang bagay na matagal mo pinagtiyagaan at pinagpasensyahan. Pero ngayon nakita ko talaga na may resulta na. May resulta na. Meron nang maririnig ka. For sure, call and text and chat, nandiyan na. Magiging clear na ang mind mo. Para, okay, now I understand. Ito pala yung right timing. No? Sabi ng Spirit Guides mo, things is being given to you at the right time. At doon magbabagong kapalaran mo. Kaya maghintay ka ha. Magkaroon ka pa ng mahabang pasensya because nagbabago naman na. May pinapatunguhan na yung ginagawa mo. Kaya kalmahan ang sarili, magpasensya, bring back the peace in your mind, and divine timing is here. Divine timing ito. And your clock is ticking and your fortune is changing. Okay? Napakagandang outcome for you, Leo, for August 25 to 31. Congratulations po sa inyo. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Mabilis lang to, mabilis. And concentrate on your one question. You have one, you have two. Bigyan kita ng angel card to clarify. Dahil ang angel mo ay nasa tabi mo ngayon, ginagabayan ka sa question mo na ito. Okay? You have one and you have two. Okay, Leo, open your eyes. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the Five of Wands in reversed. You have the Page of Swords upright. You have get more information. And you have big happy changes. Yes. Sabi ng Spirit Guides mo, matatapos na yung away, matatapos na yung gulo, matatapos na yung confusion, malilinawan ka na sa question mo. And you will get news, positive news, good news about your question na nagbibigay sa iyo ng go signal na ilaban na yan, gawin na yan because this is something good for you. So the answer is yes. Okay? Answer is yes. Sabi naman ng angel mo, get more information. Marami ka pang dapat malaman para pagpasok ng question mo, pag inaksyonan mo na yan, alam mo yung gagawin mo, tuloy, walang aberya. Get more information para bala mo yan moving forward. And big happy changes. Nandito yung magandang pagbabago, wala lang gulo, wala lang sigalot, magiging okay na. So the answer is yes for you. So Leo, this is your reading for the week and also your isang tanong sa po ka nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Leo. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.